Magandang araw po para muli sa mga tagapakinig at tagapanood po ng Windra's Fortune at ng Windra, Facebook, ayan. Ito pong aking babasahing ito ay kilalang-kilala niyo po ito. Ito po ay nasa linya ng mga Duterte. Isa siyang pinakabunsong anak ng ating, former President Digong Duterte, ayan. Siya po ay si Veronica Ketty Avencina Duterte, si Ketty, 'yan. Do'n pa lang po sa pangalan niya siyempre alam naman natin na ang mga Duterte ay talagang may dugong, ah, pampolitiko. Pero dito sa pangalan nitong batang ito lumalabas ang pagiging, more on showbiz siya. May talent, may boses, at the same time gusto rin ng masa. Kaya lang dahil nga sa edad niya at yung pangalan niya na Ketty na double T, talagang makikita mo sa kanya ang siyempre kailangan pa talaga ng guide. Kasi she is only 21 years old. Pero matapang siya, eh. So 'pag nalampasan niya yung stage ng pagiging bata, alam niyo yung pagiging bata na agresibo, ah, may pagkamapusok pa rin kasi bata pa nga, 21 years old. I tell you, papasok din siya sa linya ng matatapang na Duterte, na ang tapang ay may level. Ibig sabihin, sa ngayon ang nakikitaan pa lang natin sa kanya is batang talagang seeking for justice at batang agresibo, bata na makikita mo na ine-experience ang pagkabata. Malambing, pero 'wag ipo-provoke, may tapang sa loob. So later on maaaring maging, mag-ano rin siya, pumasok siya sa pulitika pero later on pa yun. Ang mas napapansin ko ngayon sa kanya is more on showbiz siya, ayan. Ketty, Veronica, ang ganda ng Veronica. Ang mga Veronica ano responsible people pero may, sa ngayon kasi sa edad niya hindi pa makikita ang pagiging totally na nasa blood ng Duterte kasi sa ngayon ine-experience pa rin niya ang pagiging bata although responsible siya sa pag-aalaga sa tatay niya, ayan. Ayan. Ano nakikita kay Ketty Duterte? Sabihin mo sa akin. Yan ha, reshuffle po tayo. Sa totoo lang ha, ang batang ito, sa nakita niyang experience sa tatay niya, siguro itong pain na nararamdaman niya sa puso niya, hindi para maghiganti, kung hindi para ibangon ang pangalan ng tatay niya. Parang parehas sila ng kanyang ate. Sila is more on akala lang natin ay tapang-tapang pero more on pagbangon ng kanilang ama ang importante, yan. Kaya yan nakita, isang matandang lalaki na dating namumuno. Paano nasabing namumuno? Ayun siya, ayan. Tapos hawak niya ang maliit na bansa. Ang nais nilang muling ibangon, hindi lang sa kalagayan niya kung hindi ang buong pangalan talaga ng Duterte, ayan. Hmm. Si Ketty before is ang pagka-ano niya is ang past life niya ay lalaki siya. So, maaaring makikita natin sa kanya yung happy-go-lucky or yung sa ngayon pa lang, parang may tapang na parang, ah, sampana na mabilis ang lahat para sa kanya pati desisyon. But unfortunately later on, mai-involve na rin siya sa politics, ayan. Later on, mai-involve din siya sa politics. And maaaring kagaya ni Sara Duterte, ibang porte naman ang kasisikatan niya, maaaring sa pagkanta o pag-aartista, diyan siya nakalinya. More on music and acting, and diyan siya nakalinya. Pero mamahalin din siya ng masang Pilipino. Malayo ang tingin ng ating bunsoy. Ibig sabihin nito, she is, planning to change her style, her life, her inmost. Maybe she wanted the best
para sa pamilya, hindi pa lang niya maipakita, awang-awa siya sa ate niya, hindi rin niya maipakita. She wanted to be strong pero nahahalata. Ayan, nahahalata kasi, super affected siya sa nangyari sa kanyang ama kaya nakatalikod siya. Tapos ang kapwa niya nagnanais ng hustisya at humahawak siya sa isang nakaraan. Siguro ito yung ala-ala na masaya sila at ayaw na niyang dagdagan pa ang anumang problema. She changed a lot. Mula nung nangyari ito, nagbago talaga si Ketty. Naging responsible na siya. Before, wala. Para siyang isang bata na bini-baby-baby or isang bata na talagang makikita mo kahit saan. Pero ngayon, nag-iba siya. Mukhang nag-straightforward ang kanyang pananaw na kailangan niyang magpakaayos bilang isang Duterte. Maayos naman siya, kaya lang siyempre bata pa, agresibo. Ngayon, iba ng pananaw niya. Ayusin ang buhay niya, stand on her own, walang, ginagamit na kahit anong kapatid o magulang, gusto niyang mag-stand alone. And kahit ayaw niya siguro later on, maiengganyo sa kanya sa pulitika. Since anak nga siya ng isang politician, she can manage. Ibig sabihin, kagaya ng kanyang mga kapatid, may dugong tumatakbo sa kanila ah, ng pulitika. Pero I doubt it na ngayon 'to, medyo matagal pa 'to. Kasi mas gusto niyang mag-concentrate sa mga sitwasyon na hindi pa niya maunawaan bakit nangyari yun sa tatay niya, bakit ginanon ng tao ang tatay niya, ang dami niyang hinanakit. For Katie napakarami niyang hinanakit, bakit ayan nun, oh, bakit? Yan yung mga palason niyang tanong yan. Tinatanong niya, bakit nangyari kay tatay niya yun? Bakit, ginawa lang ng tatay niya ang magtumulong sa bayan, ayusin at bigyan ng katahimikan ng Pilipinas, pero bakit people doing it to Tatay Digong? So ang dami niyang tanong. Masakit kasi parang alam mo yun sa isang bata na nakita niya na ipinagtatanggol ng kanyang father ang bayan pero nagawa pa raw ng mga, taong i-betrayed siya. So yun ang kanyang malaking question mark sa utak niya. At inuunti-unti niyang makinig sa mga salita ng kanyang maaaring pamilya 'to, maaaring ng mother niya, maaaring ng ate Sara niya na ipinaliliwanag ang mga bagay-bagay sa kanya at kung ano talaga ang dapat niyang gawing goal at role sa buhay. Hmm. She is also standing for, ah, her mother. Pasensya na kahit medyo kumakati lalamunan ko dahil galing kami sa Davao. Nakita ko doon kung gaano kalinis ang Davao. And eto yung gusto niyang mangyari, mag-ipon siya ng mag-ipon para to stand alone nga at ipakita niya sa buong mundo na the family of Duterte is not a corrupt one, ayan. Yan ang nasa isip niya. Naku, pasensya na kayo, inuubo talaga ako. Again and again, praying and aiming siya na makalabas ang tatay niya. And talagang gusto niya na ang mangyari is maibigay niya ang the best support na kaya niya sa buong family. At yung kumakalat na mga kwento-kwento tungkol sa mother niya na iniwan or what, no. Hindi totoo na may iniwan, hindi rin totoo na may nang-iwan. It's just a matter na siguro kinakailangan na, ang unity ng buong family at tulong-tulungan kaya walang walang dihadong pamilya sa kanila. At yun ay natutuwa, ayan, mismo ang pamilyang Duterte at siya ang nagre-represent. Ingatan lang niya ang yun nga,
Bata pa siya, kailangan pa niya ng payo. Ingatan niya ang sobrang mapusok, alisin na niya ang tampo sa puso niya at darating ang time maliliwanagan din na walang kasalanan ang tatay niya. So, naging trauma ito sa kanya, parang alam mo 'yun, yung tinatanong niya, "Bakit, bakit, bakit? Bakit nagkagano'n sa ano ang naging dahilan?" So, kailangan lang talaga ni Katie ng kahit 21 years old na siya is payo sa malalapit sa kanya na let go, heal niya yung wound sa puso niya and go to the process. Ano man tawag dun, the universe will serve justice to them. Ibig sabihin matatanggap nila ang hustisya, yan. So, ano talaga ang pick ng career mo, kung anong gusto mo, kasi lahat naman ay isa-serve sa inyong magkakapatid. Maganda ito. Hmm. Marami ang pumupula sa'yo siyempre because you're anak of Duterte. Marami ang pumapansin ng iyong mga galawan, ang pagiging nami-misinterpret ka nila na pagiging totoo is parang wild na bata na ginagawa lahat ang gusto. Pero dito, mabuting bata ka. Ibig sabihin nito, pipilitin mong ayusin ang sarili mo, not because of yourself, but because of your tatay and kapatid. Idol mo ate mo. 'Di mo lang sinasabi pero ina-idol mo ate mo. Unti-unti mong nakikita ang pagmamahal na nabuo sa pamilya nitong nangyari na problema sa pagkakulong ng iyong tatay. So, there's a good side pala naman. And parang nagising ka, why and what is the reason you are leaving for? Ayan. So, alisin muna ang tampo at mak makita mo kung ano talaga gusto mo. Hindi kita masisisi, eh, kasi nakita mo kung paano inalagaan ng iyong father ang name niya, at the same time ang lahat ng mga taong naniniwala sa kanya. But unfortunately, nakita mo rin kung paano husgahan siya at traidorin ng mga taong naipakulong siya sa ICC. So, yun naging ano sa'yo yung trauma. So, let it go. Let the universe, ah, heal the wound na nasa puso mo. Basta ang mahalaga, darating ang panahon, the justice will come out at maaayos ang lahat, ayan po. Wala akong makitang masyado kasi nalulungkot siya and yun nga, questioning about why. Lahat ng ginawa ng father niya, pero bakit nangyari pa 'to? So, napakaano pa rin niya talaga, bata pa rin ang isipan niya na kina-catch up niya at hinahanap bakit, anong pagkakamali. And inip na siya kung kailan talaga makakalaya tatay niya. Don't you worry, justice will be served. Wag na po kayong mag-alala, ayan. Basta sa ganitong oras, sa ganitong panahon ng depresyon, lagi lang tayong kumapit sa Panginoon, siya lang po talaga, na ayon naman po rito, ah, magkakaroon ka ng magandang buhay, lalo na't may-engage ka sa mga, pagkanta. Gagawa ka pa ng album, gagawa ka ng sarili mong, pangalan sa industriya ng pagkanta. But the death, yon again and again, nag-aalala ka sa the death of your father. Hayaan natin, ay pagkakalob ng langit na humaba ang buhay niya, dasal lang po tayo, ayan. Pero yun ang greatest fear mo, yung pagkawala ni father mo. That is your greatest fear at lahat naman, kahit mga ordinaryong tao nga hindi ang gusto nila is makalaya. So, pray lang po tayo, Ma'am Ketty. And again, sa anumang gawain, anumang sitwasyon, lagi po nating tatandaan, there is always hope and there is always God watching us. And for every details, God will send miracle every day.